Okay, good afternoon po sa ating lahat. Tayo po ay mag-aaral ngayon ng ating first lesson. So ako muna ang magtuturo and then next week ay yung mga leaders and assistant. Okay, so for the meantime, ako muna. At ito po yung ating topic. So tapos naman na kayo sa prayer at saka sa worship song. So puntahan natin yung ating book at ito po ang nilalaman. Sasama na natin yung first lesson. So, paunang salita, di maikakailang ang mundong ating ginagalawan ay sadyang magulo. Isang sulyap pa lamang sa mga nilalaman ng balita ay nagpapatunay na magulo talaga ang ating bansa. Mula sa mga nakamamatay ng mga sakit hanggang sa mga terorista na pumapatay ng mga taong walang kalaban-laban, mga kalunos-lunos na aksidente sa daan, korupsyon sa gobyerno at mga kalamidad. Araw-araw ay kailangan nating harapin ang masakit na katotohanan ito ng buhay. Sa paglago ng koneksyon ng ating global community, tila ang problema ay isang bahagi ng mundo ay nagkakaapekto sa atin na naninirahan sa lugar na libu-libong kilometro ang layo. Sa isang banda, ang isang positibong pagbabago na ginagawa ng isang tao ay maaaring makatulong upang mapabuti ang buhay ng milyong-milyong tao sa buong mundo. Isipin mo na lang ang mga pagsulong sa teknolohiya, kalikasan, medisina at iba pa na makakatulong na maging madali ang ating buhay ngayon. Ang pangkaraniwang tao gaya na tulad natin ay may magagawa para sa panghabang buhay na pagbabago sa komplikadong mundong ating ginagalawan. Ang mas importanteng tanong ay ano kaya ang pinakamabuluhang magagawa ng isang tao para sa buhay ng iba sa paghahanap ng kapayapaan, kasiguraduhan at pag-asa sa gitna ng ating mapakaraming alalahanin sa buhay. So, welcome po sa ating book 1. Ang tinawag nating book 1 na Ebanghelyo. Dito, sama-sama natin si Sea sa atin kung paano ang panghabang buhay na pagbabago ay pwede at dapat mangyari muna sa ating sarili. At susunod sa mundo na ating ginagalawan habang tayo ay humahayo at paisa-isang nakaka-impluwensya ng iba at makaka-impluwensya pa ng marami. Para bang kwentong pambata lang yan, no? Maaaring hindi man sa mga susunod na talakayan gamit ang gabay na ito, yung matutuklasan na may mas malawak na kontento sa likod ng mga balita sa ating naririnig ngayon. Ang kwentong ito ay makapagbabago ng iyong buhay. Ang kalutasan sa ating pinakamatinding problema ay isang bagay na marahil ay hindi mo pa alam. Kaya handa ka na bang tuklasin ito? Puntahan natin yung ating paanunang section natin ng book 1. Ito ay ang tinatawag nating ang Ebanghelyo. Ano ang Ebanghelyo? Ito ay isang mabuting balita, ang ibig sabihin ng Ebanghelyo. At ito ay galing sa Griegong salita na ang ibig sabihin ay evangelize. Ang sagot sa katanungang ito ay iba pang tanong tungkol sa pananampalatayang Kristiyano ay matatagpuan sa salita ng Diyos, ang Biblia. So ano ang mabuting balita? Ang mabuting balita ay nagsimula ito sa kung gaano kabuti ang Diyos at magtatapos ito sa resurrection ni Jesus Christ at ang church. So yan ang evangelism or evangelize or ebanghelyo. No? So dito makikita natin gaano kabuti ang Diyos sa buhay ng bawat Kristiyano. At makikita natin yung kalagayan natin. Ano nga ba ang problema sa akin? Ako ba talaga ay may relasyon sa Diyos o wala? So, dito natin pag-aaralan yan sa unang book natin. At sa pag-aaral ng Biblia ay malalaman natin kung gaano ba kahalaga si Jesus sa ating buhay, gaano niya tayo kamahal at paano niya mababago ang ating buhay. So, sa unang session ay patungkol sa kung ano ang Ebanghelyo. At sa unang kabanata ay tutuklasin natin ang mga bagay na ito. So, ito yung mga pag-aaralan natin dito sa ating book. Number 1 is ang original na disenyo ng Diyos para sa tao. Pangalawa, paano pumapasok ang kasalanan sa tao at sa mundo. Third lesson, ano ang naging kaparusahan sa unang tao na nagdulot ng kapahamakan sa
buong sangkatauhan. At ang number 4 na lesson, ano ang solusyon ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. So, very comprehensive, very comprised, at saka very, easy lang ng lesson. Okay, puntahan natin yung lesson 1 natin. Ang original na plano ng Diyos. Number 1, ipinapakita ng Diyos ang original na disenyo sa kung bakit tayo nilikha. Bakit nga ba tayo nilikha ng Diyos? Ano ang dahilan? Letter A, ikaw ay espesyal sa lahat ng nilikha. So, base sa Genesis chapter 1, verse 26 to 27, at sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. So, ganun tayo ka-espesyal. Hindi tayo kawangis ng mga hayop na walang mga utak, no? May utak man sila, pero hindi ganun kaya nilang mag-create ng mga bagay-bagay. Hindi ganun. Ang tao may espesyal, kaya nilang mag-create ng mga bagay-bagay. Kaya nga, nai-invento ang lahat ng mga bagong mga teknolohiya ngayon. At kung babasihan natin ang bagong teknolohiya, robotic na ngayon, AI na. Ganun katalino ang tao. Ang mga hayop walang kakayahan ng ganun. At tayo lamang ang binigyan ng ganun sa lahat ng nilikha ng Diyos. Kaya napaka-espesyal natin. Kaya kung sasabihin mo wala kang kwentang tao or may mga taong nagsasabi na wala kang kwentang tao, napaka-imposible yun. Kasi lahat ng tao nilikha ayon sa wangis at kalarawan ng Diyos. So tayo lamang yon at wala nang iba. Hindi tayo nilikha ng basta-basta. Kundi tayo ay inanyuan ayon sa wangis ng Diyos na halos magkapareho o katulad sa anyo, katangian o aspeto na meron ang Diyos. At sabi sa Awit, chapter 139, verse 13 to 14, sapagkat ikaw ang lumikha ng aking mga lamang loob, ako'y hinubog mo sa sinapupunan ng aking ina. Ako'y nagpapasalamat sa iyo sapagkat kahanga-hanga at kamangha-mangha ang paggagawa sa akin. Grabe, no? Yung sinabi ni Haring David dito, na talagang ang Diyos, dun pa lamang sa sinapupunan ng nanay mo, nilikha ka. Ngayon, magtatanong ka, Pastora, bakit may mga nalikha na mga pangit, kagaya ng wala ng kamay, walang paa, no? At yung iba ay lumabas na tabingi ang mukha, yung ilong, walang ilong, etc. etc. Alam nyo, mga kapatid, may dahilan ang lahat kung bakit. At yan ay nasa lesson 2 natin pag-aaralan. Doon nyo makikita bakit na deform, nagkakasakit, mamamatay ang tao. Sa lesson 2 natin yan. Huwag natin pag-aralan dito ngayon, okay? Tignan muna natin ang original na pagkalikha ng Diyos. Ito kasi ay importanteng malaman natin yung original na pagkakadesenyo ng Diyos sa atin. Napaka-perfect, as in, walang bahid ng karumihan, kadungisan, kasalanan, or kahit na ano na pwedeng magtulak sa tao para ikamatay niya. Walang sakit, as in, lahat. So, bawat isa sa atin ay nilikha ng may pag-ibig at intensyon. Ganon katindi yung pagkalikha sa atin ng Lord. Talagang nilikha tayo na merong pagmamahal, as in. Ikaw ba naman, likhain ng may kawangis niya eh. Kung hindi pa ba naman yun talagang pag-ibig. No? At walang aksidente sa Diyos nung inilikha niya ang unang tao. Nilikha tayo na may abilidad. Kaya nga, tignan nyo si Eva at Adan, no? Nakagawa ng damit. Diba? Pantakip dahil nagkasala na sila. Pero nung hindi pa sila nagkakasala, talagang matalino ang tao. Saan ka ba naman? No? Ang unang tao yun, wala namang mga materyales pa noon, pero out of the skin of an animal, nakagawa ng ganilang damit. Ganun po katindi ang talino ng tao. At maganda ang anyo ng tao nung unang panahon. Yan na nga ba ang sinasabi ko eh. Kaya, no, sa mga tao dyan na nagsasabi, bakit ganito na po ang anyo namin? Pero originally, hindi ganyan ang nais ng Lord sa tao. No? Ang nais ng Diyos ay maganda, kapuri-puri, lahat at perpekto, no?
Hindi tayo tatanda, hindi magkakasakit, hindi pagkukulangin at walang kapintasan. No? Speaking of pagkukulangin, biruin nyo, nilikha na ang lahat ng bagay sa mundo bago kalikhain. Nilikha ang mga halaman para may makain tayo, no, yung mga bunga nun. Nilikha ang mga hayop upang meron din tayong makain ng mga hayop, unang tao pa lamang. At hindi lamang yon, may mga tubig. Fresh na fresh, walang kaamoy-amoy, walang baho, walang dumi. Ganon po tayo nilikha ng Diyos. Lahat pre-provide niya. Malinis na hangin, masayang pamumuhay, magandang hardin, lahat walang kapintasan para sa tao. Bakit? Gusto kasi ng Lord na mag-enjoy ang tao sa kanyang mga nilikha. Ayaw ng Diyos na mapahamak ang bawat isa. Kaya lahat ng perpektong bagay nilikha ng Diyos para sa perpektong tao. Amen? Now, Jeremiah chapter 1 verse 5, bago kita inanyuan sa sinapupunan ay nakilala na kita. Kilala ka na ng Lord, hindi ka pa man na ililikha. No? Wala ka pa doon sa sinapupunan ng iyong ina. Naanyuan ka pala. Kilala ka na ng Diyos at alam niya na kung ano ang iyong magiging buhay. At bago ka lumabas sa sinapupunan ay itinalaga ka na. Ganon, may layunin at plano ang Diyos sa atin. Kaya kahit bago pa tayo ipanganak, meron ng magandang layunin at plano ang Diyos para sa atin. Pero, may pangyayari kasi. Pero dito pa lang kasi tayo sa explore. So, pinag-aaralan pa lang natin yung history. Ano talaga ang pagkakalikha sa tao originally. Okay? Letter D. Sa Genesis chapter 1 verse 28, at sila'y pinagpalan ng Diyos. Sinabi niya sa kanila, magpakarami kayo at punuin ninyo ang daigdig at supilin ninyo ito. Pamahalaan ninyo ang mga isda sa dagat, ang mga ibon sa impapawid at mga bawat nilikhang gumagala sa ibabaw ng lupa. Tayo ay binigyan ng otoridad para sa lahat ng nilikha sa mundo at inasasang pangalagaan ito. So, hindi lamang tayo nilikha ng Lord na perpekto, na may layunin at may purpose. Nilikha din tayo ng Lord para mamahala sa mundo. Ganun niya nilikha si Eva at Adan. Originally, nilikha ng Diyos ang tao na walang kakulangan, perfecto, lahat provided ng Lord, no? Walang sakit, walang katandaan, walang lahat, no? Hindi mamamatay. Ganon, nilikha ng Diyos ang tao. At sila'y talagang pinagpala. Kasi bakit? Di lamang sila binigyan ng talino, kundi binigyan pa sila ng otoridad. Paano pamahalaan ang buong mundo. Kaya nga, di ba si Adan, anong ginawa ng Lord? Inatasan niya itong bigyan ng pangalan ang lahat ng mga hayop. Grabe, no? Ganun katindi ang talino ng tao. Piruin mo, ma-memorize mo ba naman lahat ng pangalan na, hindi magkakatulad ang pangalan ng bawat hayop. Di ba? Isipin mo na lang yon. Ganun katalino ang tao nung nilikha ng Diyos sa orihinal na pagkakalikha. Sa magandang pagkakalikha. Sa perpektong pagkakalikha. Na kung saan, ang tao ay sobrang talino talaga. Mantakin mo, napakaraming hayop, napakaraming halaman, may mga kulisap pa. No? Lahat iyong pinangalanan, isa-isa ni Adan na walang kopya, walang kaparehong pangalan. Isipin mo na lang. So, ganun katindi yung authority na binigay ng Diyos sa tao. Ganun ka ganda ang pagkakalikha ng Diyos sa tao. Now, nandito na tayo sa examine. Okay? Tignan natin ano ang naging problema. Bakit nagkaroon ng ganitong problema ang tao? Una, nagkasala ang tao, si Eva at Adan. So kung babasahin natin ang Genesis chapter 2, 16 to 17, ang utos ng Diyos bago magkasala ang tao. Actually, ito ay sa lesson 2 pa natin sana at gagalawin. Kaya lang, sige, tignan ko kung kaya pang aralin. Kasi masyadong mahaba. Okay, so sa lesson 2 na lang natin ito.
At ang magpapaliwanag niyan ay yung ating mga facilitator. Okay? So, ganyan po, nilikha ng Diyos ang tao. Kaya kung lalagyan natin ito ng life application, no? Ano ang iyong natutunan sa araw na ito? Gaano kabuti ang Diyos sa bawat kanyang nilikha, especially sa tao. Gaano ka minamahal ng Diyos? Gaano ka binibigyang importansya ng Diyos? Gaano ka nilikha ng Diyos? Huwag niyo munang tignan yung present times. Tignan niyo muna yung past time kasi nag-i-explore pa lang tayo. Nasa history pa lang tayo ng pagkakalikha ng tao. Tignan niyo po kung gaano kaimportante ang tao, gaano ang Diyos nagbibigay ng pagmamahal sa tao. Lahat, walang mababanggit ang tao na, Lord, bakit mo ko ganito nilikha? Kung nandoon pa tayo sa sitwasyon na hindi nagkakasala ang tao. So, malalaman natin yan sa lesson 2 kung paano na-distort, nasira ang mundo, nasira ang tao, nasira sa pamamagitan na magkakaroon na ng kamatayan ang tao at anong mga naging resulta nito. At doon natin makikita gaano nga ba nagkamali ang tao kung bakit nagkaroon ng ganitong resulta sa atin. Okay? So, yan lamang po muna yung pag-uusapan natin and praying na marami po kayo natutunan. So, see you on next week at mag-discussion po kayo, no, sa inyong mga group. God bless us all po.